Nig sa channel. Gusto ko lang sanang mag-share ng experience ko sa isang ospital na napuntahan namin nung minsang naabutan kami ng malakas na ulan sa daan pauwi sa aming probinsya. Dahil sa lakas ng ulan, kaya nagdesisyon kaming huminto muna sa lugar dahil delikado kung susuong kami. Bukod sa matarik ang lugar, ay siguradong madulas ang kalsada, kaya doon muna kami nagpalipas habang pinapatila ang ulan. Bali 4 kaming magkakasama. Pauwi kami sa Laguna at galing Tagaytay. Nag-aya kasi yung kaibigan namin na doon magfiesta, kaya sumama kami. Kamalasan naman na bumuhos ang ulan nung araw na yon. Halos palubog na rin yung araw, kaya nang makakita kami ng ospital ay doon muna kami tumigil. Isang luma na may pagkaabandonadong ospital na rin yon. Tawagin na lang pala akong Ben, 35 years old. Mga kaedad ko lang din yung 3 kong kasama. Ayaw pa nga nung kasama ko na tumigil kami doon dahil may kakaiba daw sa lumang ospital. Sinapian na naman ang kaduwagan. Sakto 6:00 noon nang huminto kami doon sa ospital. Ibinaba din namin yung ibang pwedeng magamit dahil malakas ang ulan pati ng hangin. Buti at may baon kaming termos noon para sa kape. Medyo nagulat pa nga ako dahil bukas yung pinto ng ospital. Kapag kasi abandonado, kadalasan ay sinasarado o kinakandado na. Naisip kong pwede kaming maigamit ng CR kung abutan man kami ng tawag ng kalikasan. Parang lumakas pa nga yung ulan at hangin, kaya sumilong na kami doon. Walang katao-tao talaga sa paligid, kaya nakakakilabo talaga kung iisipin. Lalo at siguradong marami nang namatay doon sa ospital nung operating pa ito. Niyaya ko sila sa loob dahil bukas naman yung pinto. May ilang upuan din, kaya ayos lang sigurong gamitin namin. Tutal, kami lang naman ang tao doon. Medyo may kadiliman nga lang ang paligid. Yung buhos lang ng ulan yung maririnig mo, kaya medyo kinilabutan ako. Pag sinabi ko kasi sa mga kasama ko, siguradong mag-aaya na silang umalis. Mga duwag pa naman din sila. Siguro mga 7 PM na noon, Sir Bob. Nakaramdam kami ng gutom. May baong cup noodles yung isa naming barkada. Sakto at mainit pa yung tubig sa termos para makaluto ng noodles para sa amin. Napansin naming imbis na tumigil yung ulan, abat lalo pang lumakas. Ganon din yung hangin. Parang ang may bagyo na. Kaya sinara na namin yung pinto sa entrance ng ospital. Makalipas pa ng ilang minuto, nang matapos na kaming kumain, nakaramdam naman ako ng pagkaihi. Kaya nagpaalam muna ako sa 3 na maghahanap ng CR. Pinigilan pa ako nung isa. Ang sabi niya, bakit daw lalayo pa ako? Pwede naman sa labas. O kaya sa dingding na lang. Binatukan ko nga siya. Sobrang duwag kasi. Niyaya ko pa sila na baka gusto nilang magbawas. Kaso huwag na raw. Patila naman daw na yung ulan, kaya ang sabi sa akin ay bilisan ko na lang. Binuksan ko na lang din yung flashlight ng phone ko. Pagliko ko sa may kaliwa, nakita ko agad yung CR para sa mga lalaki. Pumasok ako dahil hindi ko na kinakaya. Sasabog na yung pantog ko. Sira ang mga ihian sa labas, kaya pumasok na lang ako sa isang cubicle. Sinara ko yung pinto. Para akong nakahinga ng maluwag nang nailabas ko na lahat ng naipon. Nagulat na lang ako nang may biglang kumatok sa kinatatayuan kong cubicle. Isang katok lang naman. Napailing ako dahil naisip ko na baka sumunod si JB, yung isa sa mga kasama namin. Ang sabi ko ay sandali lang. Ang dami namang cubicles dyan, bakit sa akin ka pa kumakatok? Umulit pa yung katok. Bali, 3 beses na akong kinatok dun sa cubicle ko. Sinarado ko na yung zipper ng pantalon at naiirita akong lumabas. Bago ako lumabas, narinig ko pang may pumasok sa katabing cubicle ko. Kaya naiinis ako dahil bukas naman pala kinakatok pa ako. Sinubukan ko lang kung may tubig sa lababo, pero wala na talaga.
Napaharap na lang ako sa refleksyon ko sa salamin. Hinihintay ko lang kasi yung pumasok kong kabarkada sa isang cubicle. Hanggang sa nainip na ako at nagtaka. Kanina pa siya pumasok pero hindi pa rin tapos. Hindi ko rin naririnig na parang umiihi o dumudumi siya. Kinatok ko na lang siya sa cubicle at sabay na ako kaming bumalik. Pero wala naman nagsasalita. Inulit ko pa yung katok pero wala pa rin. Hanggang sa makarinig ako ng umiiyak na boses ng babae sa may dulong cubicle. Nagtaka pa ako dahil may iba palang tao doon at hindi lang kami. Pero saan siya dumaan, nasa harapan kaming apat. Iyak talaga ng babae yung narinig ko. Ang sabi ko pa sa sarili ay kung bakit nasa loob siya ng CR ng mga lalaki, pwede naman siyang sa kabila. Dahan-dahan akong lumapit kasi nga umiiyak siya. Kinatok ko para tanungin kung ayos lang ba siya sa loob. Umiiyak pa rin siya at hindi nagsasalita. Nang bigla kong naisip na nauna pala akong pumasok sa loob ng CR at wala namang ibang tao doon maliban sa akin dahil bukas ang lahat ng mga cubicles noon pagpasok ko. Nanindig ang mga balahibo ko. Lumayo ako para sana lumabas na pero yung iyak niya unti-unti nang tumigil. Hanggang sa umingit ang pinto ng cubicle, tanda na lalabas na yung nasa loob nito. Sa maniwala man kayo o hindi, parang gustong kumuwala ng kaluluwa ko sa katawang lupa nang makita yung babaeng umiiyak sa loob ng cubicle. Magulo ang buhok, punit-punit yung damit. Yung mukha niya ay puno ng sugat at dugo. Ibinaba ko yung tingin ko sa kabuuan niya, maging sa binti niya ay puno ng dugong umaagos pa. Naisip kong baka kailangan niya ng tulong. Wala naman akong gamit noon para sana punasan o takpan ang mga sugat niya. Kaya dali-dali akong lumabas ng CR para tawagin yung mga kaibigan ko. Nagtayuan yung mga kasama ko nang marinig nilang sumisigaw ako pabalik. Medyo malakas pa rin yung ulan noon. Sinalubong ako ni JB dahil hingal na hingal ako noon. Nanginginig yung buong katawan ko na sinabi sa kanila na may babaeng duguan doon sa CR ng mga lalaki. Nanghingi ako ng tela o panyo o kung ano, pati ng alcohol para linisin at takpan ang mga sugat ng babae. Sabay-sabay kami nagpunta sa CR para i-check yung babaeng duguan. Pero pagdating namin doon ay wala kaming nadatnan. Walang bakas ng dugo o mantsa ng dugo ang naroon sa CR. Chinek ko lahat ng cubicles pero wala talaga. Wala na rin yung umiiyak. Ang sabi pa ng mga kaibigan ko ay baka pinagtitripan ko lang sila. Pero iginiit ko na totoo yung narinig at nakita ko. Mga ilang sandali ang lumipas nang may marinig kaming iyak ng babae sa loob ng CR. Nagkatinginan kaming tatlo. Chinek namin lahat ng mga cubicles pero hindi namin mahanap kung sino yung umiiyak. Pero alam namin na yung tunog o boses ay nanggagaling mismo sa loob ng CR. Chinek pa nga namin yung CR ng babae sa kabila pero wala ring ibang tao. Dahil sa takot ay dali-dali kaming nagtatakbo paalis. Kinuha agad namin yung mga gamit namin at nagmamadaling lumabas ng ospital kahit na malakas pa yung ulan. Dali-dali kaming pumasok ng sasakyan at doon na lang nagstay at nagpatila. Pinag-usapan namin kung totoo ba yung nangyari. Ang sabi ko, ganun na ganun yung narinig ko. Pero mas malala lang dahil ako lang yung nakakita sa umiiyak at dugo ang babae. Hindi talaga maalis sa memorya ko yung imahe niya. Agad na kaming bumiyahe nang humina na ang ulan. Yun ang isang experience na hinding-hindi ko makakalimutan. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko at ma-narrate sa channel. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Emil. Mahilig akong makinig ng mga kwentong kababalaghan nyo
Kaya gusto ko rin sanang ibahagi yung karanasan ko sa isang ospital dito sa Iloilo. Napakinggan ko kasi yung tungkol sa mga multo, sa mga istorya mo, pati na mga laman lupa. Gusto ko rin sanang ibahagi yung sa akin naman. Sana ay mabasa nyo to at mailahad sa channel. Marami na rin ang nakaranas ng kababalaghan sa ospital dito sa amin. Sabi nila ay may nagmumulto daw sa morgue. Ako naman si Duwag, hindi na ako nagpapaabot ng alas 5 doon. Nakakatakot kaya kung sa akin magpakita yon. Madalas pa namang napupundi yung mga bumbilya sa morgue, kaya hindi talaga ako nagpapaabot ng gabi sa loob. Bahala na kung may maiwan ako, basta nauuna na akong lumabas sa kanilang lahat. Bali delivery boy ako sa nasabing ospital at halos araw-araw ay may order. Ako kasi ang naatasang mag-deliver ng mga mineral water. Halos kilala ko na ang mga naroon. Mga naging kabiruan ko na nga sila. Ang kwento pa ay may madalas daw manggaya doon, yung sinasabing doppelganger. Nagpapasalamat naman ako dahil kahit padalas ako mag-deliver ng tubig ay laging maraming tao at andoon yung kilala kong mga staff. Kaya malakas ang loob kong pumasok. Minsan na rin ako nagpalit ng bumbilya doon, pero syempre may kasama ako. Ayoko rin magpaiwan sa loob ng morgue. Para kasing anumang oras, babangon yung mga nakahiga doon. Ang sabi nga sa akin ng mga naroon, bakit daw hindi ako mag-sideline doon sa ospital bilang tagalinis sa loob ng morgue? Ang sagot ko sa kanila, hindi bali na lang. Marami namang trabaho dyan, yung hindi nakakatakot. Kaya ko naman doon, kaya lang iba talaga yung pairamdam ko sa lugar na yon. Yun bang may mga matang naamasid sa akin kahit may kasama ako doon sa loob ng morgue. Minsan noon, niyaya ako ni Manuel na maglinis sa basement at sa morgue. Kulang daw kasi yung ospital ng janitor nung araw na yon. Minsan din kasi ay sumasideline ako sa ospital maging sa ibang lugar. Pwedeng utusan o tagalinis. Minsan pedicab. Sabi pa niya, may bagong katawan sa morgue. Nabaril yun. Dead on the spot. Nagdalawang isip muna ako bago sumama. Pero dahil may bayad ay sumama na rin ako. Medyo gabi na rin nung mga oras na yon, kaya nakaramdam ng kaba. Tulad nga ng sabi ko, medyo duwag ako. At alam yon ng karamihan sa ospital. Saglit nagpaalam sa akin si Manuel na magayosi lang siya sa labas. Lumabas din ako para kumuha ng kape para sa aming dalawa. Sa bandang dulo yung vending machine, kaya 1 minuto rin ang tinagal bago ako nakabalik sa morgue. Pabalik na ako, kaya pumipito-pito pa ako kasi mukhang konti na lang yung tao sa ospital. Pero sa gawing morgue ay halos wala nang nakikitang naglalakad maliban na lang kay Manuel. Pumasok na siya sa loob ng morgue, kaya nabuhayan na ako ng loob. Nasabi ko pa sa sarili na ang bilis naman niyang magyosi. Tinawag ko pa nga siya noon, pero deadma lang. Naisip kong baka hindi niya ako narinig. Binilisan ko na yung paglalakad para may magbubukas ng pinto dahil hawak ko sa magkabilang kamay ang kape. Dahil nasa loob na nga ito, ginamit ko yung isang paa ko para itulak yung pinto na nagawa ko naman. Nakita ko nga si Manuel na nakatalikod pero hindi siya gumagalaw. Kaya ibinaba ko na yung hawak kong kape. Tapos yung sa akin, humigop ako. Tinanong ko siya kung magsisimula na bang ayusin at linisin yung bangkay bago i-store at para maapaglinis na rin kami ng morgue at basement. Pero hindi siya sumagot. Nag-ayos na lang ako ng ilang gamit. Naglakad ng dire-diretso palabas si Manuel. Nilagpasan lang niya ako at hindi man lang tumingin sa akin. Nagtaka ako noon, sir, kasi ang tahimik niya, hindi naman siya ganon. Naisip ko nga sundan siya dahil takot akong mag-isa sa morgue. Pagkalabas ko, nakita ko si Manuel na paparating pa lang at may hawak na yosi. Nagulat pa nga siya nang makita ako. Tinanong niya kung buti raw naisipan kong pumasok kahit mag-isa lang ako sa morgue. Kilala pa niya akong duwag.
Nagtaka naman ako sa sinabi niya dahil kakalabas lang naman niya kako at kitang-kita naman niya na pumasok din ako sa loob. Ang sabi niya, kaatapos lang daw niya magyosi at hindi pa siya pumapasok ng morgue. Kaya ano raw yung sinasabi ko? Nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok kasi kung hindi si Manuel yung nakasama ko sa loob, sino yon? Naisip ko nga na baka pinagtitripan niya ako. Nang naalala ko yung mga kwento tungkol sa mga nanggagaya o doppelganger. May pahabang salamin kasi na bintana yung pinto ng morgue. Paglingon ko doon at nakita ko yung loob, parang may itim na figura o anino ako nakitang naglalakad. Wala namang tao sa loob ng morgue bukod sa patay. Muntik pa akong mapasigaw noon nang bigla akong tapikin ni Manuel sa braso. Nagtataka siya tumingin sa akin at sinilip pa yung loob ng morgue. Mukha raw akong nakakita ng multo. Inulit niya na kakarating lang niya at hindi pa siya pumapasok sa loob ng morgue. Doon ko napagtanto na baka multo pala yung nakasama ko sa loob. Natakot tuloy kaming pareho. Nagulat kaming pareho nang may mabasag sa loob ng morgue. Sinabihan ko si Manuel na ayokong pumasok. Sabay na lang namin binuksan ang pinto para makita kung ano yung nabasag. May itim na pusa ang lumabas mula sa ilalim ng lamesa at isang garapon ang nabasag. Siguro ay nasagi nito. Sinabi ko kay Manuel yung nakita ko na kahawig niya na pumasok ng morgue. Kaya daw pala hindi siya mapakali sa labas habang nagyoyosi kanina. Kaya rin pala hindi ako pinansin nito. Minadali na lang namin tapusin yung dapat tapusin para matapos na. Inayos niya yung bangkay bago ipasok sa freezer. Sinimulan ko na rin linisin yung morgue. Nagtulong na kaming maglinis ng basement. Sa isip-isip ko, hindi na ako tatanggap ng sideline na may kinalaman sa morgue. Nahinto kami sa ginagawa nang biglang nagpatay sindi yung ilaw sa loob ng morgue. Kinabahan na naman ako. Baka kasi may magpakita na naman. Narinig namin na parang may pumasok ng morgue dahil sa tunog ng pagbukas ng pinto. Hinintay naming magsalita yung pumasok, pero walang nagsalita. Kinutuban na ako noon, Sir Bob. Dahan-dahan naming sinilip yung loob ng morgue. Wala namang ibang tao sa loob. Kung ganun, sino o ano ang gumawa ng ingay? Nagmadali na kaming tapusin ang paglilinis sa basement. Diligpit ang mga gamit at nagpaalam na uuwi na. Simula noon ay hindi na ako tumatanggap ng sideline kapag sa morgue o sa basement. Nakakatakot kasi yung naging karanasan ko doon. Ito lang, sir, ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras. Mapagpalang araw sa inyo. Gusto ko lang ibahagi ang isang hindi ko makakalimutang nakakatakot na karanasan sa ospital na napuntahan naming mag-ina noon dito sa Antipolo. Itago na lang ako sa pangalang Arnel. Lagi kasing sumasakit yung likod ng nanay ko, kaya gusto ko siyang patingnan sa ospital. Sakto naman at may tinuro ang ilan na mura daw ang singil, kaya inaya ko si nanay doon para kahit papaano makamura kami. Marami nga rin daw ang nagpapatingin doon, kaya sinubukan namin ni nanay. Agad kami nagpunta para mauna din kami sa pila. Pagdating namin ay talagang siksikan sa pila. Ganun nga siguro kapag mura, dadayuhin. Pero nagtiis na kami ni nanay kaysa naman umuwi pa kami. Nandun na rin lang. Inabot din kami ng hanggang tanghali sa pila. Mabuti at may dala kaming tubig at tinapay, kaya hindi na kami umalis doon. Hanggang inabot din kami ng mga bandang 3:00 ng hapon. At yun nga, napacheck up si nanay. Payo ng doktor na dun muna kami kahit isang gabi lang. Pumayag naman kami dahil one night lang din naman at marami din ang ganun ang sakit. Bata pa lang pala ako
ay madalas na akong nakaakita ng mga multo. Alam din ni nanay yon kasi lagi ko namang sinasabi sa kanya. Bali bukas ang third eye ko, Sir Bob. Umakyat na kami sa third floor kung nasaan ang room ni nanay. Nag-elevator kami nun. Sakto naman at maluwag pa kaya mabilis ding nakasakay. Pagdapag namin sa third floor, hinanap agad kung saan yung room ni nanay. Nakita naman agad kaya pumasok na rin kami. Bali pangatlo si nanay sa pasyente na mananatili doon. May upuan naman para sa bantay kaya pwede na ako doon. Sabi nung kasama namin ay may pagkain daw para sa lahat. Pero ibibili ko pa rin si nanay kaya nagpaalam muna ako bababa lang saglit. Halos alas 5 na rin nun. Hinintay ko yung elevator na bumalik. Marami din kasi nag-aantay. Pagbukas ng elevator, may nakasakay na pasyente. Kaya sabi ng nurse ay wala raw munang sasakay at emergency. Yung iba ay nainis pero naghintay ulit. Yung iba naman, kabilang na ako, ay naghagdan na para makabili na ng pagkain ni nanay. Ganon din yon, maghihintay ka pa, pwede namang gumamit ng hagdan. Nagtatawanan pa yung tatlo kong kasama habang pababa kami. Nakikitawa na lang din ako kahit di ko sila kilala. Epal lang. Isang babae at 2 lalaki yung kasama ko. Nung nasa kalagitnaan na kami ng pagbaba, bigla akong kinilabutan sa hindi malamang dahilan. Tiningnan ko pa yung 3 kong kasama pero mukha naman silang walang naramdaman. Ganun pa rin, kwentuhan sila, medyo tawanan at may konting ingay. Pagtingin ko sa harapan nila, nagulat ako at saka napahinto na rin. Kasi 3 lang sila na nauuna pero bakit parang may isa pang ulo na kasabay nila? Napansin ako nung isa kaya tumigil din sila. Tinawag pa nga nila ako kaya kahit nagtataka ay lumakad na lang ako para sumabay. Hindi ako pwedeng magkamali na 4 talaga silang nakita ko nun. Hindi ko na nga lang binanggit dahil baka matakot pa sila. Nakarating din kami sa baba. Diretso kami ng kantin. Pareho-pareho kaming bumili ng extra. Nauna yung 2 dahil medyo marami ring binili yung babaeng nakasabay ko. Ako naman nagpaarga ng load saka pagkain ni nanay, mga tinapay. Pabalik na ako kaya lang napagsaraduhan na kaming 2. Kaya no choice, balik hagdan. Baka nainip na rin si nanay kaya kahit ngawit na yung binti ko sa hagdan ay doon na lang ulit. Tinulungan ko pa yung babae na magbitbit ng dala niyang mga tubig. Isang plastic lang naman kasi yung hawak ko kaya sabi ko ay ako na lang magdadala ng litrong tubig na dala niya. Hirap na kasi siya pero ayaw pa rin magpatulong. Binuhat ko yung dala niyang tubig para sa anak niya kaya napabilis kami. Nakapanhik na kami ng 3rd floor. Agad na akong pumasok sa room ni nanay. Mabuti na lang at tulog pa rin. May iniwan daw na pagkain para sa amin kaya nagpasalamat ako sa kumuha. Habang tulog si nanay, kumain na rin ako para siya na lang yung aasikasuhin kung magutom man siya paggising. Naisip kong mamaya na lang ako bababa ulit. May mga gising pa naman siguro nun kaya ayos lang kahit gabihin ako sa pagbili. Natapos ko nang pakainin si nanay nun. Sabi niya, guminhawa naman daw yung likod niya. Pero bumalik sa isip ko yung nakita ko kanina sa hagdan kaya kinuwento ko kay nanay. Natakot nga rin siya at sabi niya ay wag na raw akong maghagdan. Maghintay na lang daw ako sa elevator kahit maraming sakay. Mga bandang alas 9 na nung ginigising pala ako ni nanay. Naubos na raw yung tubig kaya napilitan akong bumaba. Malas naman at ginagawa daw yung elevator. Yung isa naman ay for emergency. Bali naghagdan ako nun. Biglang bumigat yung pakiramdam ko na parang may kasama ako kahit wala naman. Pero malakas yung pakiramdam ko na meron dito. Naglakad ako pababa. Nang may nakita akong anino na paakyat at sasalubungin ako. Huminto ako kasi baka kako may nasa baba at aakyat din. Naghintay naman ako ng aakyat
pero walang lumalabas. Kaya nagpatuloy ako. Nung nasa pinakadulong baitang na ako malapit sa pinto, may nakaupong babae. Sabi ko may tao pa pala. Pero nagtaka ako kasi hindi naman kumikilos. Nagtuloy lang ako sa pagbaba. Kinilabutan ako nang biglang tumayo yung babae at humarap sa may hagdan para umakyat. Wala siyang muka. Tapos sobrang itim niya na para bang anino. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-akyat at nilagpasan ako. Hindi ako makagalaw noon dahil sa kilabot. Pansin kong unti-unti siya naglalaho. Binilisan ko na ang pagbaba na halos masubsob na nga ako. Bukas ang third eye ko at nakakakita ng mga kaluluwa. Pero yun yung unang beses na makakita ako ng Black Lady. Kaya talagang kinilabutan ako ng husto. Bumili na agad ako ng tubig para kay nanay. Dali-dali ako umakyat sa kwarto niya. Paglabas namin ng ospital kinabukasan, saka ko kinuwento sa kanya yung naranasan ko. Ewan ko ba, pero maituturing ko yatang sumpa ang pagiging sensitibo at pagiging bukas ng third eye. Minsan, may mga bagay na hindi mo makakasanayan. Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Ako si Lester, dating janitor sa lumang ospital sa Cavite. Ang ibabahagi kong kwento ay ang karanasan ko sa ospital na yon na pinasukan ko noon. Ang sabi ng karamihan ay may bigla-bigla na lang daw sasabay sa iyo pauwi o di naman kaya ay sasama hanggang sa bahay nyo. Sa isip-isip ko, hindi naman totoo yon kasi ang tagal ko nang nagtatrabaho doon at minsan wala naman akong naramdaman na may kasabay ako o sumama sa akin pag uwi. Sa mahigit 3 taon ko ng pagtatrabaho doon noon na hindi ko na lang babanggitin kung saan ay wala pa akong naengkwentrong tulad ng sinasabi ng iba. Minsan nga naiisip ko noon, ayaw lang siguro nila ng maraming trabaho. Baka umiiwas sa overtime kaya ganun lagi yung kwentuhan nila. Alam ko naman din na bawat lugar ay may mga kwento. Pero nakakatawa lang isipin na yung iba, kahit hindi naman totoo, ay pinagkakalat pa para lang may katatakutan lahat dito. Napapailing na lang ako noon sa mga kwentuhan nilang wala namang katuturan. Pero nagbago yung pananaw ko nung minsang makauwi ako ng late sa bahay namin. Mga bandang 10:00 na ng gabi yon. May mangilan-ngilan pang tambay sa kanto namin noon. Kaya hindi naman ako nag-aalala kapag umuuwi ng gabi. Nung nilampasan ko sila, nagkatawanan pa ang mga loko. Pero hindi ko na lang pinansin dahil ganun lang talaga sila. Tuloy-tuloy ako sa pag-uwi sa bahay. Naabutan ko pa yung nanay ko nung nasa kusina kaya pinuntahan ko siya. Ugali ko nang nagmamano kada aalis at darating mula sa trabaho. Hindi naman nagsalita si nanay. Nakatingin lang siya sa may likuran ko. Tapos noon ay umalis na rin ako agad dahil pakiramdam ko sobrang pagod ako nung gabing yon. Pagpasok ko sa kwarto ay agad din akong nakatulog. Hindi na nga rin ako nakakain o kahit nakaligo at nakapagpalit man lang ng damit dahil hinihila ako ng kama noon. Pakiramdam ko nga noon kahit nakapikit ako ay may kasama ako sa loob ng kwarto. Iniisip ko na baka si nanay, tatay o yung kapatid ko. Umaga na akong nagising nun. Mabilis din akong naligo para maaga sa ospital. Naisip ko pa kung gaano kadumi na naman doon. Minsan kasi yung mga nagbabantay din ang may problema. Imbis na itabi yung mga basura nila ay ikakalat pa sa kung saan-saan. Paglabas ng kwarto, diretso na ako sanang aalis. Kaso tinawag ako ni nanay para kumain ba. Naupo na ako at saka kumuha ng kape. Agad akong kumain para hindi mahuli sa trabaho. Nagtataka naman ako kay nanay noon dahil lingon siya ng lingon sa likuran ko. Akala ko may hinihintay siyang pumasok. Kaya tinanong ko siya
kung sino baka ako yung hinihintay niya. Medyo napahinto nga ako sa pagkain dahil sa sinagot sa akin ni nanay. Ang sabi ba naman niya, nasaan daw yung babaeng kasama ko kagabi? Hindi ko naman daw ipinakilala. Tapos pinaalis ko pa ng maaga. Ang sabi ko naman ay wala akong ibang kasama. Bigla akong kinilabutan dahil alam kong mag-isa lang ako. Hindi na nagsalita si nanay nung sabihin kong baka namamalikmata lang siya. Naglalakad na ako noon palabas sa eskinita namin nang tawagin ako nung isang tambay kagabi. Kinantsawan pa ako dahil nasan daw yung kasama kong babaeng mahaba ang buhok. Sa sinabing yun ni Ambo ay kinilabutan na ako ng tuluyan. Iniwan ko na lang siyang nagtataka. Sumagi sa isip ko yung kagabi na parabang may kasama ako sa kwarto ko o may nakatingin sa akin. Hindi ako mapakali habang nasa trabaho na noong mga oras na yon. Nakita ko yung isang bantay doon at tinanong ko siya kung totoo ba talaga yung sumasama pa uwi at sumasabay maglakad. Nakumpirma kong totoo nga yun nung minsang mahuli ulit ako sa ospital. Habang nililigpit ko yung mga walis at floor map sa isang timba, para bang may nanonood sa akin mula sa likod ko. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok. Tumayo ako tapos lumingon sa may likod ko. Halos maiyak nga ako sa gulat at takot, Sir Bob, nung makita ang isang babaeng nakaitim at nakatingin sa akin. Kahit isang mata lang niya ang nakalabas. Parang umurong yung boses ko dahil hindi ako maapagsalita nun. Sa takot, kahit nagkalaglagan na yung mga walis na inayos ko sa may timba ay wala na akong pakialam basta makalabas na ako ng ospital. Muntik pa nga akong madapa sa sobrang kilabot. Sino ba naman ang hindi matatakot kung makakita ka ng babaeng nakaitim at mahaba pa yung buhok? Yun kasi yung unang beses na may nasaksihan akong kababalaghan. Alam kong hindi siya pasyente o kung sino man. Hindi ko nga alam kung paano ako nakalabas ng ospital na yon. Mga isang araw akong hindi pumasok nun. Pagbalik ko sa trabaho, ganun pa rin. Nakita ko na naman yung babaeng nakaitim habang nililinis ko yung pinakadulong hallway. Baka yun yung babaeng nakita ni nanay na kasama ko raw, pati nanong tambay. Hindi naman talaga ako matatakutin, pero parang naduwag ako. Kasi kung palaging mangyayari sa akin yon, hindi ko alam, baka mabaliw na ako. Nung ikatlong araw kasi ay may nakita naman akong anino na kahalintulad ng porma at haba ng buhok ng babaeng nakita ko habang nasa may fire exit ako. Nag-resign at hindi na ako bumalik pa sa ospital na yon mula nang makita ko yung multo ng babae. Nagtaka man yung iba sa biglaan kong pag-alis pero sinarili ko na lang yon. Medyo mataas din kasi yung pride ko. Ayaw kong malaman nila na nakita ko yung binabanggit nila sa kwento. Alam kasi nila na isa ako sa mga hindi paniwalain sa mga ganon. Umalis na ako doon sa ospital dahil baka hindi ko kayanin. Nag-apply na lang ako sa iba. Grabe talaga yung takot ko noon, Sir Bob. Hanggang dito na lang po ang kwento ko mula sa lumang ospital sa Cavite.